Mas okay ba ito sa madlang people ang paglilipat ng schedule ng impeachment o okay na yung kasalukuyang schedule na alas 10 o mas maganda para sa atin yung hapon? Mas maganda yung hapon sapagkat pag alas 10 hanggang alas 3 ata yun, mababali pa ng lunch break at karamihan sa ating mga kababayan nagtatrabaho sa oras na yan. So mas maganda siguro yung alas 3 hanggang gabi at kung talagang masipag ang mga senador, pwede naman silang mag-overtime. Opo. Ngayon, itong mga aksyon dyan ang nangyayari sa Senado. Ay, drama, yung drama. May dapat po bang disiplinahin? Yan. O yan ay part lang ng dynamics? Ganyan talaga, no? Nagsasalpukan, nagbabanggaan ng mga ideya at minsan yung strategy. Paminsan-minsan hindi naman yan monotone. Meron talagang kahit papano. Kumbaga ay pinlano din na ganyan. Attorney Igon. But nangyayari naman yung konting drama, may comedy pa, no? At ganun talaga ang dynamics na isang hearing. Kaya lang, kinakailangan din na rendahan ng presiding officer o kaya ng mga senador yung proseso para unang-una hindi masyadong madribble-dribble at matapos ito sa lalong madaling panahon. Pangalawa, na hindi malihis dun sa mga totoong issue. Kasi baka mapunta tayo dun sa away ng mga abogado, mga technicality, mga drama, at nakalimutan na natin ano bang kinakailangan gawin dito, ano kinakailangan malaman, at ano bang tunay na batas. So, yun. At saka yung kinakailangang pangalagaan ng Senado yung integridad ng buong proseso at nung Senado na mismo. So yung napupunan ninyo at nakikita natin ay kinakailangan ding iwasto ng presiding officer at mga senador mismo. Hindi lang sa mga abogado ito, kasama na rin yung mga senator judges kasi yung iba dyan talagang tahasang ng hindi lang nag-aabogado sa mga partido kundi minsan nagtatanong ng walang kabuluhan o kaya yung iba nagpapasok ng sariling ebidensya. Yun, kailangang rendahan din nila at may narinig na rin tayo mga salita nung nasasakdal na diretsahan niyang tina-challenge o kaya ini-impugn ng integrity at competence ng Senado. Dapat hindi payagan ito, dapat seryosohin yung proseso. Masyadong mapagbigay yung korte para bang walang sense of urgency, parang kahit anong diskarte pwede na, napakahalaga yung paglilitis na ito Tukuyin na nga natin, are you talking about Senator Judge Robin Hood Padilla or Senator Judge Alan Peter Cayetano or Senator Judge Pia Cayetano, Attorney Igon? Sila nga, sila yung outstanding kumbaga pagdating diyan, no. Meron pa ring iba, no. Hindi naman 'yan exclusive lang sa grupo nila. Meron ding iba na nakakalusot. Kaya lang yung nabanggit ninyo talagang tuloy-tuloy sila walang humpay dahil nga hindi sila pinagsasabihan siguro ng kanilang kapwa senador. At ang mahirap dito, yung buong proseso ang nawawalan ng saysay 'Di ba? So, yun sana ang pangalagaan nila na magkaroon naman ng minimum semblance of impartiality at yung hindi namang kahit anong gustong sabihin nila, sasabihin na lang nila dahil senator judges sila. Opo. Pero attorney, hindi po ba po pwedeng sabihin nung pinupuntuhan natin ng mga senator judges na teka, pare-pareho tayo senator. Judge din ako judge tayong lahat dito. So hindi mo ako pwedeng puntuhan. Or pigilan. Oo, pigilan. Kasi equal tayong lahat dito. Hindi ho. Kahit nga yung hukom, kahit sinong hukom, kailangan ding sumusunod sa patakaran So hindi rin pwede dahil senador silang lahat, kahit anong gusto nilang gagawin nila. Kung gusto nila ang disiplina sa korte nila, kung gusto nilang disiplinahin o kaya ayusin yung mga galaw ng mga abogado o mga partido, magsimula sila sa sarili nila. Hindi ho tama yung akala o yung paningin na dahil lahat sila senador, pwedeng gawin kung anong gusto nila. Hindi ho. Dapat nasa lugar naman sila. Alam yan ng presiding officer, kinakailangan lang talaga to remind them.
Opo, So ang opo. susi talaga si Cheese. Ibig mo sabihin, kailangan siyang maging masigpit pa ng konti, Attorney Igon. Oo, sana, no? At pwede rin para hindi mapahiya, no? Kasi to call them out in public, baka yun ang pag-aawayan pa nila, di ba? Sa Yun na haba nga. yung proseso. Oo. Mga sa caucus sana, na meetingin niya sila at alam naman nila kung ano yung patakaran pagdating pag Oo huwes ka. nga eh. Oo, Eh, oo. nag-aabuso lang sila ng iba at hindi rin maganda kasi nga nanonood ang buong bansa eh. Correct, correct, correct. Wag nilang gawing komedyan, parang comedy ito o kaya drama. Opo, opo. Seryosong Balikan, usapan dito eh. opo, at attorney, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, baka sakaling sa nangyayari mga drama, hindi naman, o hindi ba naman mga grandstanding matatawag mo yan, eh nawawala nga po tayo sa focus. Hindi po kaya nakakadagdag attorney kasi ang pinapansin, ang pinupuna ng mga nanonood, ng mga tayo kagaya natin na mga usisero, ay yung kung ano ang dating nung mga abogado, both sa defense at saka sa prosecution. May kinalaman po ba ang pag-project ng isang abogado sa ganitong kalaking o high anong tawag mo doon? High profile. High profile na kaso. Yun pong dating, yung arrive po, attorney. Well, whether it's a high-profile case, kahit impeachment case yan na maraming nanonood, o dun sa korte mismo, and normal naman talaga at trabaho naman ng abogado na to bring forth yung argumento o yung kaso ng kanyang kliyente sa pinakamagandang pamamaraan. No? So kung minsan, sinasamahan nila ng drama, makukuloy ng mga pananalita, but there's a limit to that. At kahit nga sa ordinary court, at lalong-lalo na dito, kasi nga buong bayan nanonood, pag lumalabas na dun sa parameters yung mga abogado, karapatan at obligasyon ng presiding officer to bring them back to the process. Yung mga side comments, kung minsan nakakatuwa, para lang siguro magawing telenovela ito, pero that should be kept to a minimum. So Opo. kinakailangan ibalik din ng presiding officer dun sa landas. Yung ano bang pinag-uusapan natin dito? Ano bang kaso dito? Para yun ang nangyayari eh. Yung imbes na pinag-iisipan at minaman man na ng taong bayan, ano ba yung ebidensya, anong katotohanan, ano yung batas, napupunta na sa pagpupuntos, ilan ba ang objection, o ilan ba ang Tama, oo. at saka yung mga patawa, okay lang yun to some extent, pero dapat bumabalik kaagad sila dun sa kaso. Opo. Opo. Thank you, Attorney Igon. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat po.